You want to go to Philippines with Daddy? Will leave Mommy here? Mommy's coming, Daddy's coming, Uncle is coming, and Uncle Daddy Mary and is Alex coming. bus. No. No? Mama, Last call. Mama. Ayala, hug Daddy. Bye-bye. Bye. Kari ko. Bye, Daddy. So ayun nga kabayan, nagbakasyon nga ako sa Pilipinas ng mag-isa. Sinadya ko na nga hindi magpahatid sa pamilya ko dahil ayoko nang madrama. Hindi ako sanay sa mga iyakan portion eh. So samahan niyo po ako at ikikwento ko sa inyo ang biyahe ko from Egypt to Philippines. Usually ang Cairo to Kuwait ay naglalaro lamang sa 2 to 3 hours. Pero ang itinerary po ng Kuwait to Philippines na biyahe natin ay 10, pero kinuha lamang po namin ito ng 9 na oras. Hindi ko po alam ang explanation doon kung bakit. Baka namimiss na ng piloto yung jowa niya sa Pinas. Ibang-iba na po ang aura nung nasa Kuwait ako dahil napakaraming Pilipino ang makakasabay kong umuwi sa Pilipinas. At this time ay sinuwerte po tayo mga Lodi dahil napwesto tayo sa tabi ng bintana at sure na makukunan natin ang pag-take off ng eroplano na parang nasa roller coaster. At yan ang namimiss ko mga Lods. Grabe ba? Sarap ng pakiramdam. At habang nasa taas nga tayo ay hindi maalis sa isip natin na bakit sa ibang lugar katulad ng Dubai, tulad nitong Kuwait, napaka-organisado ng lahat. Lahat nakalinya, uniforme, maayos. Sana maging ganito rin ang Pilipinas, no? At dahil 10 oras nga ang guguguli natin sa biyahe na to, ay magdamag lang akong nanood ng pelikula. Naubos ko nga rin pati yung 3 cup noodles na dala ko. Bukod pa yan sa rasyon, lunch at breakfast na ino-offer ng airline. Sa pagkakataon pong ito ay mga 1 oras na lang bago lumapag yung eroplano natin sa Manila. Kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-video-video para makita naman natin yung paligid ng Pilipinas. Pero nang papalapit kami ay mukhang nagka-traffic kaya naman kailangan umikot ulit ng eroplano namin para mag-giveaway maybe sa iba. Kaya't habang nagbe-video po tayo ay isa lang napansin ko. Halatang halata na ang Pilipinas ay pinagpala sa likas na yaman. Pero habang papalapit po yung eroplano natin sa airport, ay napansin ko lang na napakalayo ng itsura sa Dubai at sa ibang bansa na uniforme at napaka-organisado. Dito ay sala-salabat. Yun lang, napansin ko lang po. At ito pa ang isa sa mga nakakamiss talaga, ang paglanding ng eroplano. Mixed emotion eh, hindi mo ma-explain kung nakakatakot ba, nakakatuwa ba, or ewan. Hello, Philippines. Popost kita sa page ko. Hanapin mo lang Pinoy sa Cairo, Egypt. Okay. Nakikita mo yung pyramid. At ang una ko kang sinugod pagdating ko sa amin ay ang aming paniderya na siyang kinalakihan ko, mga Lodi. Sino ba naman ang hindi makakamiss sa kababayan, ensamadang bilog at haba, brownies, cheese whiz, queso, Eden, egg pie, ay nako. Shout out nga pala sa mga Voyager dyan sa SM Center Point Santa Mesa. Kung makabaluktot kayo mag-demo ng katawan ng tinda nyo ay kala nyo napakatibay. Tapos pagbalik ko sa inyo sasabihin nyo walang warranty yung katawan. Partida, 2 gamitan pa lang to Bala kayo dyan. Mabuti na lang may tita akong napakabait at napakaganda na nagregalo ng Cortez. Salamat Tita Emma! At syempre, una kong binisita ang aking mga magulang bago ko isa-isahin ang aking mga kaibigan. Well, naka-4 na minuto na pala tayo kabayan at sana'y samahan niyo ulit ako sa susunod nating kwento kung paano ko pinagkasya sa loob ng 3 linggo, i-meet isa-isa ang pinakamamalapit kong kaibigan at mga kamag-anak. At shoutout nga palang lahat sa inyo, hindi ko na kayo isa-isahin at napakarami ninyo. Bahala kay Jarn.